Psalms chapter 37 verse 4, nandyan po sa likod. At sa inyong mga Biblia, nandyan din pa naman, pakibukas. Ang sabi ng Biblia, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Praise the Lord. Let's our heads today. God, speak to us. Teach us how to delight in you. And God, help us delight ourselves in you. In Jesus' mighty name. Amen. You may be seated. God bless you. At sa inyo pa buko, minsan pa palampakan namin ng Panginoon. Isama ko lang, isingit ko lang sa discussion today. Nakabang ko po nakikinig ng kanta kanina ni Brother Joel, no? Yung pinakanta nilang kanta kanina na He picked me up and He turned me around and He put my feet on solid ground. Hindi ko maiwasan umiyak. Hindi ko maiwasan na may balik sa aking isipan kung saan ako pinulot ng Diyos, at kung saan ako pinuha ng Diyos, at kung saan ako nilagay ng Diyos. At marami mga testimony na rin ng mga kapatid patunay kung ano ang mayayari pag hinayaan mong buhanin ka ng Diyos at hayaan mong ikutin ng Diyos ang iyong buhay. Sabi pa kanina, si Father Jerome, para siyang si Lupin. Sa iyong Lupin ng night version, lahat na pwede mong isara, pwede niyang buksan. Pati hindi. Pati hindi. Na pwede yung mga kapatid siya palagi pinapaakyat, pinapapasok muna kasi siya ang maliit. At tingnan mo saan dinala at binago ng Panginoon ng taong ito ngayon. Amen. May mga kaluluwa na nagbago dahil sa kanya. Dahil hinayaan ng gamitin siya ng Panginoon. Si Pastor Willie, hindi niya lang masyadong masabi, pero ang tawag sa kanya talaga, Willie Bayo. Hindi mo makalimutan yan. Katundo mga kapatid tawag sa kanya, Willie Bayo. Na pag siya'y may binigyan na Bayo, tumabita-bita na kayo. Kasi panigurado, hindi siya uuwi, wala siyang buhay na kinikinig pag nagalit siya. And look at him today. Matatakot ba kayo sa kanya? Di ba hindi? Napakamalumanay, napakaayos, napakabait kausap. But who would think na 20, 30 years ago, Pastor, takot ang tao makasalubong ka. Pero salamat sa Panginoon, pinulot niya tayo at pinikot niya ang takbo ng ating mga buhay. Kaya nandito tayo today. Iba na ating pananaw, iba na ating pananalita, iba na ating iniisip dahil pinulot tayo ng Diyos. Kaya hindi ko maiwasan magpasalamat at umiyak sa Diyos. Then 20 plus years ago, habang nag-aaral ako, brother, pinulot din ako ng Diyos. Malamang ko hindi ako pinulot. Saan na kaya ako ngayon? Brother Jerome, baka hindi ka nabuhay ngayon. Baka nasa tulungan ka na ngayon. Pastor, unod ko na dito pa ngayon. Subalit, pinulot tayo ng Diyos. Hindi tayo pinanganak ng matino. Hindi tayo nasimulan ng maayos. Pinulot ang tayo ng Diyos. Hinayang namin dahil makalupang ang bigit sa buhay niya. Hinayang namin pa days, 2 years pala na-convert. Laman-laman ko maraming katsyat. Sabi ko, ulong-ulong ko kahit tigil mo na yan, hinako na tayo. Hingit-hingit si Mother Arnold. May katawagan na siya sa probinsya, may ka-church pa siya sa church namin, may ka-church pa sa ibang church. Pwede ba naman tayo mga loko-loko? Saan ba tayo pinulot? Saan tayo kinuha? Kinuha tayo sa kasalanan, kinuha tayo sa kamalian, kinuha tayo sa kalumihan. So bakit ang kami sa mga siya? Salamat sa Panginoon. Ang sabi ng kanta, He picked me up and turned me around and He placed my feet on solid ground. I thank the Father. I thank my Savior. I thank God. Panginoon, salamat at tinawag mo ako. Panginoon, salamat at pinago mo ako. Hindi ko alam kung saan ang buhay ko today kung wala ang Panginoon.
Hindi ko alam kung anong mararating ko today kung wala ang Panginoon. Pero ito lang ang alam ko. Naging ganito ako today dahil sa Panginoon. Wala nang ibang dahilan dahil sa ating Panginoon. At ang sabi ng ating text, mga kapatid, delight yourself in the Lord, and He will also give you the desires of your heart. God's message for us today is misplaced desires. It is my intention today, with the help of God, na ang mga misplaced desire natin ay maialay natin mamaya bago tayo matapos sa gawain. It is my desire today na yung mga desires natin na kung saan-saan natin tinututok at kung saan-saan natin pinaglalapag ay makuha natin mamaya at maiayos natin at palapag natin sa harap ng ating Panginoon. It is because there's no other desire that could be greater than our desire to know God, to love God, and to serve God, and to be with God. That's the greatest desire man can ever have. Misplaced desire. Ang ibig sabihin ng salitang desire dito, mga kapatid, to take pleasure in something, to find deep satisfaction. Ang mababaw na salita ng desire sa Tagalog, maging maligaya, ginamit kanina sa atin ni Brother Benjamin. Ang sabi ng Bible, maging maligaya ka sa Panginoon. Amen. Ang malalim-lalim na pangunawa, ang ating kaligayahan, dapat ang Panginoon na. Di ba nagbabago ang ating pananaw? Ang mababaw na pangunawa, maging maligaya tayo sa Panginoon. Pero madali maging maligaya sa Panginoon. Ang tao, pag nanalangin, binigay ang panalangin, naging maligaya. Ang tao, pag nag-worship, naramdaman ang presensya ng Panginoon, naging maligaya. Pero ito usapan, pag ang pinag-usapan natin, ang kaligayahan natin dapat ay ang Panginoon naman. Again, misplaced desire. Pag binasa natin yan, mga kapatid, mula verse 1 hanggang verse 3, ang sabi ng Biblia dyan, huwag kayong mainggit sa mga makasalanan kung sila man ay mayaman at sila man ay lumalago sa buhay. Dahil kagaya ng mga tanim sa labas, sila ay mawawala at mamamatay lang din. So paalala lang, huwag tayong mainggit sa mga taong mayaman. Kung sila nga hihit ay wala sa simbahan. Huwag natin sabihin na buti pa sila, mayaman sila. Hayaan na natin ang politikong magpakayaman. Alam natin na naghihintay sa kanila, yun na. Noong nakwento ko kanina kay Brother Gilbert, niresearch ko yung tungkol sa ginawa sa PhilHealth, matindi talaga, ang laki na nilakaw sa akin. Magiging yung 60 billion plus 58 billion plus additional budget na sinilawang nila for 2025, 70 billion, mahigit 130 billion plus 2025 ang kinuha nila sa taong bayan. Alam mo gaano kalaki 1 billion? 1,000, 1 milyon? Kailan ka makakaipon na 1 milyon? Kung hindi lang buhok mo, yung sahod mo 20,000 per month, hindi yan makakaipon na 1 milyon. Ginagastos nila na isang araw lang, o ginagastos nila mga kapatid ng kalahating araw lang, ginagastos nila na kung ilang buwan na nauubos nila. Huwag tayo mainggit sa kanila. Kung sila makagastos ng pera, huwag ka sa mga kapatid. Bakit? Ang sabi ng Biblia, alam natin kung ano ang kahantungan nila. Hindi po kainggit-inggit ang kahantungan ng mga taong masasama. Kahit na mayaman pa yan sila, at maganda ang kanilang kotse, at magagawa ang kanilang bahay, at magagawa nila ang kanilang gustong gawin. Hindi po sila kainggit-inggit. Mas kainggit-inggit ang tao naglilingkod sa Diyos. Dahil alam natin ang ating kahantungan, saan tayo papunta pag dumating ang panahon? Saan?
tayong mayamot sa kanila. Sabi ng Biblia, friend not. Huwag tayong mayamot, hayaan natin sila. So, balik ang sabi ng Bible, delight yourself in the Lord. So, mas mabalalim-lalim na pamunawa, gawin mong kaligayahan mo ang Diyos. Misplaced delight. Ano ang nangyayari? Ang tao, ang kaligayahan nila, wala sa Diyos. Ang hirap ng punuin, no? Napakapunuin na natin upuan. Ang hirap punuin. Ang dami natin in-invite. Ang dami kung konti pumunta. Bakit? Ang kaligayahan ng tao, hirap na nilang masukuman sa Diyos. Bakit? They have a misplaced delight. Iba na ang pinaglalagaan nila ng kanilang kaligayahan. Iba na ang pinagkukuhanan nila ng kanilang kaligayahan. Unang pinagkukuhanan nila ng kanilang kaligayahan. Number one, ang kaligayahan ng tao ngayon, nasa kayamanan. Amen ba? Maging sinungaling nga tayo. Pag sinabi natin hindi ka masaya, pag may pera ka. Diba? Magiging sinungaling siguro tayo pag sinabi natin na ang saya-saya ko kasi wala akong pera. Kaya mo yun? Tayo pinakamataas yung talon mo dito. Kaya ka, bakit kataas yung talon mo? Wala kasi kung mayroon ang gusto. Pwede kaya. Kasi sa totoo lang, ang pera sa na nagamit para mabigay at mabili natin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Ang problema lang dito, ang sabi ng Biblia, lay not up for yourselves treasures upon earth, where earth or moth and rust that corrupt, but lay for yourselves treasures in heaven. Ang sabi ng Biblia, huwag tayo mag-imbak at mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Bakit? Ito sabi ng Bible, kung nasaan ang treasure mo, nandun ang puso mo. That is why kaya ng tao na hindi magpakita sa church every Sunday dahil nagtatrabaho sila para makapag-ipon ng pera. Kaya ng tao na gumawa ng kasalanan sa harap ng Diyos para lang makapag-ipon sila ng pera dahil gusto nila may pera sila. Palagay nyo, hindi alam ng mga politikong magnanakaw na mali ang kanilang ginagawa. Alam nila yun. Pero bakit nila nilitiis na maging mali sa harap ng Diyos? Kasi ang kanilang puso, ang kanilang kaligayahan, wala sa Diyos, Brother Joel. Ang kanilang kaligayahan misplaced. Mali sila ng pinaglagyan ng kanilang kaligayahan. Imbis sa Panginoon nila ilagay nila sa pera. At ang pakiramdam nila, napakalungkot nila, nang wala silang kayamanan sa harap nila. Imagine mo, yung mga tao, mga kapatid na nag-i-impact ng rito. Ipagpapalit ang Diyos. Ipagpapalit ang tama. Bigyan ko kayo ng example. May kwento sa Bible ang pangalan niya si Achan. Si Achan, isa sa mga tao ng Israel na lumusog mga kapatid sa Jericho. Pagpasok niya sa Jericho, maraming kayamanan. Pinagbawalan silang magnakaw. Alam mo ginawa ni Achan? Nasilaw siya sa pera, sir. Tinago niya. Kinuglit niya sa kanyang katawan, tinago niya sa loob ng kanyang tent. Bakit niya ginawa yun? Kasi misplaced delight ang meron siya. Ang akala niya, yung kayamanan na kamkam niya, ang siyang magbibigay ng kaligayahan sa kanya. Pero kung yung kayamanan nakakapagpaligaya, walang may magsusuicide na mayaman. Walang depressed na mayaman. Amen. Walang malungkot na mayaman. Pero pag nanood ka ng balita, kaninong pamilya ang palaging magulo? Pamilya ng mayaman. Kaninong palagi ang puno ng mga depression, ng mga kwentuhan? Ang pamilya ng mga mayayaman. Bakit?
Hindi problema lang yan. Pwede po tayong maging masaya kahit hindi gano'n kaalaman ng ating buhay. Isa nakala nyo, ako kung magkamotor lang talaga ako, magiging masaya ako. Nung nagkamotor ka, nakasalubong mo, tricycle. Naku kung magka-tricycle lang talaga ako, magiging masaya ako. Nagka-tricycle ka, nakasalubong mo, kaibigan mo, naka-4 wheels. Ano rin yung pangarap? So naka-4 wheels ka na, nakasalubong mo, 10-wheeler. Ang tao walang kakontentuhan pagdating sa kayamanan kasi misplaced delight yan. Ako maniwala kayo mga kapatid. Huwag kayong pumayag na yung kayamanan ang sa maging dahilan para wala kang oras maglingkod sa Diyos at para kalikuran mo ang Diyos. Kasi ang kayamanan dito na kahit na 1,000 taon ang dumaan, hindi mo kayang ipunin sa langit na lalakaran mo. Amen. Ano sabi ng Bible? Ano lalakaran natin? Beautiful. So sabi ng Bible sa langit, ang food walk good. Yan yung food walk na yan. Sinento lang yan eh. Hindi ko maalam kung tama pag-isla yan. Kung pwede sa kontraktor. Diba? Doon sa langit walang korupsyon. Pag sabing gold, gold talaga. Ang sabi ng Bible, as looks, as crystal, as gold. Ang gold doon, 99.99% gold. Lalakaran mo lang. Ang gold na ruby, jasper, diamond, turnip. Wow. Sabi nga, pwedeng forecast na mag-alit natin. Mga kapatid, ang kayamanan na sila isisay. Kung ang ating buhay nakatutok sa dapat maging mayaman ako para maging masaya ako, malito. Kailanman hindi magiging dahilan para maging masaya ka pag mayaman ka. Sabihin nyo pag may sasakyan, masaya. Mga kapatid, may sasakyan kami, pero kasayahan namin wala dyan. Wala dyan. Masaya yan kasi yung loob yan, may pamilya naglilingkod sa Diyos. Pero pag sasakyan na, wala kang pamilya sa Diyos yan, hindi masaya yan. Sabi, Pastor, kung may negosyo ka, kaya masaya ka do. Ang negosyo, mga kapatid, ginagamit na ng Panginoon yan. Pero pag yung negosyo, walang Panginoon yan, mahirap na negosyo yan. Mga kapatid, magdadala lang sa kasalanan yan, nagiging masaya na yan pag Diyos na nag-aaral sa negosyo yan. Wala sa kayamanan ang kasiyahan natin. Ang sabi ng Biblia, ihagat natin ang ating kasiyahan sa Panginoon o gawin natin kasiyahan natin ang ating Panginoon. Well, will never be enough to satisfy you. Hindi po. Hindi ko sinabi hindi dapat kumikita. Hindi ko sinabi hindi dapat sumasahod. Abay, huwag tayo mga batukan, magsipagtrabaho tayo. Diba? Masakit-sakit ba? Huwag tayo maging tamad, maghanap tayo ng paraan, kumitan tayo ng pera, may mapakain tayo sa ating mga pamilya, pero hindi yan ang tunay na kasiyahan ang kailangan natin. Sa Panginoon, misplaced desire. Ano yung number 2 na misplaced desire natin? Recognition. Ang sabi ng John 12:43, may mga tao, they will love the praise of man more than the praise of God. May mga tao na kanilang desire naman, Pastor, yung palagi silang pinapalakpakan. May mga manggagawa at pinagkakit tayo sa gitna na yung gusto nila, pag tumayo sila, grabe bilib sa kanila yung tao. Sila yung sinisigawan, sila pinapalakpakan. Misplaced desire. After nilang bumaba, pag walang palakpak, ang lungkot-lungkot nila. Kasi feeling nila sila. Sa lahat po na ginagamit sa atin, hindi po tayo. Ang Panginoon po. Hindi po atin, sa Panginoon po. Kung papalakpak man ng tao, sa Diyos ang palakpak na yan. Kung mapupuli ng tao, sa Diyos ang kapulihan na yan. Kung magpapasalamat ng tao, sa Diyos ang pasasalamat na yan. Tayong daluyan lang, tayo ginagamit lang, tayo ehemplo lang. Hindi tayo kung sino man tayo, mga kapatid. At the end of the day, it's God. So huwag natin hanapin ang kasiyahan sa palakpak at
experience ko. May mga preaching ka na magtatapos ka na lagi palakpak ko lang may marinig. So kung ibabase mo yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng palakpak ng tao, iisipin mo parang wala talaga may nangyari. Pero pagbaba mo may lalaki, Pastor, kinausap ako ng Diyos. Yung mga nire-realize, wala pala sa palakpak, wala pala sa sigaw ng congregation, ang Diyos pala nangungusap kahit natahimik sila. Kasi hindi tayo, hindi ako, hindi ikaw, kundi ang Diyos. Misplaced delight, recognition. May mga tao ang gusto nila, sila i-appreciate. Kung palakpak ang trip mo, mag-download ka ng libre palakpak sa YouTube. Okay? Gawin mong tunog ng tawag at ng text sa'yo. Para gawin may mag-chat sa'yo, pumapalakpak. Oh! May busog ka sa palakpak. Palakpak ng walang trip mo eh. Diba? Mag-ingat tayo sa palakpak ng tao, yayabang tayo. Mga kapatid, yayabang talaga tayo. Wala mga palakpak, mayabang ka na. Ano pa kayo pag dinagdagan mo pa ng palakpak? Yabang-yabang na yun. Doble-doble na yun. Delikado na yun. Misplaced delight. Alam niyo yung kasalanan nito? Kailangan niyo si Cain. Kailangan niyo si Cain. Nakapagpahilan sa kubaw. Yung anak pinananay niya. Kilala niyo? Buhok lang. Si Cain, kapatid ni Abel. Dalawa sila nag-offer. Tinugunan ng Diyos ang offering ni Abel. Binitinan siya ng kanyang offering. Ano nangyari sa kanya? Nagalit siya. Bakit? Si Abel na-recognize. Siya hindi. Anong ginawa niya? Pinatay niya si Abel. Bakit? Akala niya, ang kaligayahan niya, pag natanggal niya yung kalaban niya, siya na yung nire-recognize. Nagkamali siya. Lalo lang nagalit ang Diyos sa kanya. Misplaced delight. Kung akala mo ang magpapasaya sa iyo ay ang pagsabi ng tao, magaling ka, kaya mo. Mali ka. At mag-ingat kayo sa pumupuri sa inyo. Naranasan ko na yung mga kapatid, inutangan lang ako. Tama po ba? Tama, sorry. Gusto na ganit-ganit ka lang ng preaching mo kanina eh. Gusto lang ko kanina. May pinagandit ko. Mag-ingat kayo sa pumupuri sa inyo. Kasi itong tanong, ano ang makukuha nila pag pinuri ka? Di ba wala? Anong mararamdaman mo? Gaan ang loob sa kanila. At dahil gumaan ang loob mo, dahil pinuri ka, kaya ka nilang mamanipulate. Kaya ka nilang pasundin sa gusto nila. Kaya sister, ang panliligaw ng lalaki, hindi nagsimula sa I love you. Saan nagsimula? Ang ganda mo talaga. Ikaw naman totoo, naniwala ka, hindi na nalamin. Naging kayo. Palakpak ka muna dyan. Bakit? Misplaced recognition. Mga kapatid, please beware of those people na wala na ibang ginawa kundi purihin ka at sabihin yung maganda sa'yo at sabihin yung okay sa'yo. Hindi ko sinabing mali ang appreciation, pero ang bakit dyan, yung alam mong sobra na, ibig sabihin may masamang intention yan. You can be manipulated easily by those people na palagi kang pinupuli. Pag ang desire mo nasa recognition, magiging sunod-sunuran ka sa kanila. Para alam dapat ang desire natin na recognition. Itong sinabi ng Bible. Pag sinabi na ng Diyos, you have done well, my good and faithful servant. Yan ang gusto natin marinig. Kasi pag si Jesus na ang nagsabi, ginawa mo yung maayos, hindi magsisinungaling ang Panginoon, hindi ka lulukuhin ng Panginoon, talagang maayos ang ginawa mo,
natabi ko na. Ano? Gusto niya after na mag-break, magbabasa sa dito agad, brother, ang galing-galing mo. Huwag ka matuto. Kung magaling man, hindi ikaw yun. Ang Diyos yun. Tinago tayo sa glory ng Diyos. Ang nakikita nyo today, hindi dapat yung galingan sa salita, kundi ang presensya ng Panginoon at ang galing sa salita na nangungusap sa bawat dito. Misplaced delight with vision. May mga tao na ganito yung sakit. May mga tao na itong sakit. Purihin mo lang, goods na. Kaya hindi ka nahihinga. Sabihin mo naman, parang okay ka kahapon na. Wait, talaga pa sorry. Kasi hindi ako nag-speak ganun. Iba yung pampalakas, hindi vitamin C. Panguto. Vitamin O. Vitamin U. Panguto. Ba't yun? Dapat na hindi tayo nalilikumalis. Masaya pa. Ito pagdating sa ganitong event, Brother James, pag may nakalimutan ka mamaya, lagot, absent sa next week yun. Pati ka si Brother, hindi ako pinasalamatan. O sa lahat ng hindi kasama sa salamat, salamat sa inyo ha. Manamay mo na lahat. Baka limutan po dyan, hindi nyo na maging salamat lahat sa inyo. O kulang pa, tingnan mo katabi mo, salamat daw. Panigurado na kami malagpasan. Baka umabsent next week, hindi na pasalamat. Bakit? Ang desire na sa recognition. Ang delight na sa recognition. Bad po yun. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Dito rin ako. Wala pa naman may nasasaktan, di ba? May duguan lang. Eh mga kapatid, pinag-usapan na ito ay mamaya, iaalay natin. Tingnan natin ang ating sarili. Kayo nakakilala sa sarili nyo. Kayo higit na nakakaintindi ng sarili nyo. So tingnan natin sarili natin. Saan ba napunta ang ating kaligayahan? Inilatag ko ba sa kayamanan? Inilatag ko ba sa recognition? O inilatag ko ba sa tinatawag natin mga kapatid na pleasure? May mga tao na nawawala sa church, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pleasure. Nasaan ka na, brother? Pastor, umakyat kami ng bundok doon. Anong meron doon? Pleasure. Hindi ko mamaintindihan eh. Habang umakyat ka, bakit ng bundok? Reklamo ka na reklamo. Ano ba naman to? Tarik-tarik dito, hirap-hirap. Pagdating mo doon sa taas, ang gagawin mo, bababa lang ulit. Hoy, pasitabi sa tatamaan ha. Hindi ko alam kung sino umakit ang bundok dito. Umakit ang bahay natin, alam ko. Bundok hindi. Diba? Ano ang meron sa taas? Pleasure. Ang sarap ng pakiramdam na nasa tugtog ka ng bundok at nakikita mo mga kapatid yung lawak ng tanawin. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ako umagat ang bundok ng paa. May sasakyan mga kapatid, may sasakyan ka. Hindi kaya ng tiyan eh. Umagat ako ganyan, sa gabal yung tiyan. Hindi kaya. Anong meron? Pleasure. Ano ba inaabot ng tao mga kapatid? Ito pahabang to, yung bakasyon time. Yung isa hindi mo sila makita sa simbahan kasi nandun sila sa paliguan. Eh sinasabi nila eh, pag anniversary, konti. Pag-outing, puno. Anniversary, libre. Outing, may registration. Ayaw sa libre. Bakit gusto sa outing? Pleasure. Ang sarap kayo mag-dive sa dapat sa spiritual. Yung nakalubog ka sa dagat, ang buhangin sobrang puti-puti, parang Boracay. Pag hinawakan mo parang pulbo, tapos kinakita mo, pag sumisig ka, kita-kita mo lahat ang sarap. Kaya sa aming mga na-express, ang ginagawa namin, naliligo sa dagat. After lumaligo sa dagat, tatanggal ang stress. Pag uwi, wala ng pera, stress ulit. So naghahanap kami ng pera ulit ngayon para may magpaligo sa dagat. At pagdating sa dagat, mawawala ulit ang stress. At may nakapagdagat ka, wala ka ulit pera. Pag uwi mo, stress ka ulit. Nakakatapos ang cycle yan. Pleasure. Ano pa isa sa source ng pleasure
na 50. Ang laki-laki naman ito, sabi yung gagamitin ni Pastor. Nag-Jollibee kami kanina, magkano ginayaran namin, hindi ka pwede suma ng loob, Francis. Ang pagkain, kinain mo ngayon, ilalabas mo yan maya-maya. Ang salita ng Diyos, kinain mo ngayon, pipipipin mo ito, hanggang na dumating ang ating Panginoon. Tingnan nyo, okay mo, magkano tayo ng kasosay sa pagkain? Ang kapihan namin, mahal Pastor, ang kapihan namin maliit ang mahal. Ang isang kape namin, 150. Dami sila dito magambay. Kahapon na lumambay, mula umaga hanggang gabi. Isang kape. Mahal ang kape namin. Pero yung mga tao minsan, pagdating sa church, parang ang pinag-iukot ng 100. Hindi ka pa makapagkapisaan sa 100 mo na yan. Hanggang gate ka lang sa coffee shop namin. Tapos parang bigat-bigat na inagay natin sa Panginoon. Bakit? Meron tayong misplaced delight. Ang ating delight nasa pleasure, nasa mga bagay na nagbibigay sa atin ang sarap, nasa mga bagay na nagbibigay sa atin ang saya. Magpasalamat tayo, pinagpapawisan tayo today. Amen. Amen. Yung init na nararamdaman, yung normal lang. Basta ikinawin yung maramdaman ko para sa iyo, yung maramdaman yan. Sa iyo, hindi ka pwede kong ganyan-ganyan, sunod yan. O dito, okay lang, pinagpapawisan ako, hindi na ito. Okay lang, bakit? Ay, ibig sabihin, may opportunity pa tayo sa langit, nandito pa tayo sa lupa. Misplaced delight. Alam niyo ba na may mga tao na hindi na pwede kayo sa ganito? Gusto nila ang church air condition, malambot ang upuan, maganda ang sound. Gusto nila lahat ng mga singers, parang singer ng The Voice Philippines. Gusto nila ang musicians na galing sa Battle of the Band. Gusto nila lahat smooth. Bakit? Anong habol nila? Pleasure. Kasi sa tugtog, ang habol nila, hindi umaligos. Sa tugtog, ang habol nila, pleasure ng tainga, pleasure ng pleasure ng ganda ng boses, pero hindi yan ang hanap natin. Kahit magkaragalayan, kahit na namamatay-matayan, may Holy Ghost dito na maghabol natin. Because our pleasure at ibig siya. Kasi hindi natin nilalagyan ang ating mga sarili kasiyahan sa pleasure na masusubukan natin sa mundo. Pang-apat, mga kapatid. Okay, mga dalawa, malapit na ako. Naka 1/4 na ako eh. Pang-apat, success. May mga taong addicted sa success. Ang kanilang kasiyahan, nakasabit pastor sa success. Napili nila, hanggang wala silang diploma, hindi sila masaya. Hanggang wala silang title, hindi sila masaya. Hanggang wala silang business, feeling nila, hindi sila masaya. Hindi po ganoon ang kasiyahan. Pagkita ko na yung asawa ko, masaya na ako. Joke lang. Brother Exxon, masaya ka ba ngayon? Yes! Oo, sabay ako ba? Diba? Ang ating kasayahan mula sa success. Hindi ko sinabing huwag kayong maging successful. Work hard para maging successful kayo. Magtrabaho kayo ng maayos, mag-aral kayo ng maayos, mag-subikap kayo ng maayos, mag-negosyo kayo maayos, hanggang maging successful kayo. Pero pinapaunahan ko kayo, wala sa success ang kasiyahan natin. Huwag natin iwanan ang paglingkod natin sa Panginoon para makapulong-pulong natin ang success ng mundo. Ano ngayon kung engineer ka? Sige nga, magagamit mo mag-ticket sa langit yan. Ano ngayon kung lahat ng kasama mo sa barangay ang tawag sa iyo, Sir, Ma'am? Magagamit mo ticket sa langit yan? Di ba hindi? Magiging masaya ka ba? Hindi rin. Sa mga pag-negosyo, pinakamagulong buhay-buhay ang siyempre. Pag naging
mag-i-empleo ka, ang gagawin mo lang papasok. Ang gagawin ng boss mo sa saburan ka. Pag nag-negosyo ka, problema mo lahat. May benta, wala, mapapasahod ka. May benta, wala, magrerenta ka. May benta, wala, mababayan ka. Mahirap, mga kapatid. Basta sabihin mo, ang sarap maging business, pag hindi ko masarap. Challenging, mahirap, mabigat. Kaya ko yung kasayahan natin, ipapatong natin sa success na inaasam-asam natin. Mag-fail lang tayo sa dulo. Pero ang sinasabi ko sa inyo, okay maging successful, pero huwag natin dyan isabit ang ating kasiyahan. Ibalik natin sa atin, sa ating Panginoon. Ano sabi ng Biblia? For what shall it profit a man if he gain the whole world and you lose his own soul? Di ba, Darwin? Anong matatanggap ng tao? Lumang buhay mo, pero wala ka sa church. Anong silbi? Negosyante ka, pero wala ka sa church. Ano ang kwenta? Tinigala ka ng tao, pero wala ka sa church. Wala ka kwenta. Kasi sabi ng Bible, what shall it profit a man kung buong mundo makuha mo? Pero ang kaluluwa mo mawawala. So don't believe in a lie that your joy and your happiness and your delight lies on success. Wala sa success. Yung titles na binibig natin, na bibigyan ako ng nakaraan, nagkaroon ng PhD. Yung title na binibig natin, walang kwenta sa langit yan. Hanggang lupa lang yan. Hanggang dito lang yan sa mundo. Inuulit ko, hindi ko sinabing huwag kayong magsumikap. Ako nagsusumikap ako. Hindi ko sinabing huwag kayong mag-aral. Ako graduate ako. Hindi ko sinabing huwag kayong magtrabaho. Ako nagtatrabaho ako. Hindi na hindi ko sabihin. Ang hindi ko sabihin ay kung ang ating kaligayahan at ang ating delight ay isabit natin sa success at hindi sa Panginoon, wala kwentang buhay. Panglima, mga kapatid, comfort. Ang lahat nagsabing comfort. Ano ang kaibahan ng success ng comfort? Alam niyo naging kasalanan ni Solomon? Ang hinanap niya, comfort and security. Ang hinanap ni Solomon, mga kapatid, no? Katahimikan ng kanyang buhay. Anong ginawa ni Solomon in compromise? Lahat ng asawa na mahahaling sa paligid niya, pinag-aasawa niya. Para lang saan? Para maging komportable ang buhay niya. Ano nangyari kay Solomon? Tumanda siya malungkot. Kapag tanda ni Solomon, nasabi niya sa Ecclesiastes, vanity of vanities, all is vanity. Sa Tagalog, walang kwenta ang lahat. Ang lahat ng bagay, walang at sa salita ng Panginoon na kung saan kahit na may success ka at kahit komportable ka at kahit treasure ka at kahit nakamtan mo lahat ang gusto mo, kung wala kang Panginoon, hindi ka magiging masaya. Now let's go to the latter part of this message today. Masyadong misunderstood at misquoted itong verse na ito. Ipapaliwanag ko bago tayo mag-worship. Okay lang ba yun? Amen. Sabi ng Bible, delight yourself also in the Lord, and He will give thee the desires of your heart. Number one na ibig sabihin, if you delight in the Lord, bibigyan ka niya ng ibibigay mo. O hindi ko katanungin ko the moment you make God your delight, the moment you make God your ultimate desire, hindi lang sinabi maging masaya ka. Ang sabi ng Biblia, pag ginawa mo ang Diyos ang pinakasentro
sinabi agad-agad na ibibigay niya ang desire mo. Ulitin ko, hindi niya sinabi na ibibigay niya ang gusto mo. Ang sinabi niya, bibigyan ka niya ng mga bagay na gugustuhin mo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Bago kayo na-convert, pinangarap niyo ba kumanta sa church? Bago kayo na-convert, pinangarap niyo ba makapagdala ng kaluluwa? Bago kayo na-convert, pinangarap niyo ba ang langit? Bago kayo pastor na-convert, pinangarap mo bang magkamit? Pero nung na-convert ka, at sinuko mo ang kaligayahan mo, at ang ginawa mong sentro at sabitan ng kaligayahan mo ay Diyos. Nagulat ka na ng pagising mo isang araw, gusto mo ng mga tama. Nagulat ka na lang pagising mo isang araw, gusto mo nang magpagamit sa Bible study. Gusto mo nang kumanta. Gusto mo nang mag-outreach. Saan ang kalay ang design na yan? Nanggaling yan sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia para klaro. Pag ang Panginoon ginawa mong natatanging pinanggagalingan ng kaligayahan mo, babaguhin niyo unti-unti ang mga bagay na gusto mo at maglalagay siya ng mga bagay na gugustuhin mo. Ang sabi ng Philippians 2:13, God gives us the desire and the ability. Ang sabi ng Philippians, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na gusto natin at siya rin ang nagpabigay sa atin ng kakayahan para gawin ito. Klaro ba? Klaro? Ibig sabihin ganito, bago ka na-convert, ano bang pakialam mo sa tugtog? Bago ka na-convert, ano bang pakialam mo sa makasikaso? Anong pakialam mo sa pag-prepare ng food? Di ba don't care ka? Pero nung na-convert ka na, at sinuko mo na ang kasiyahan mo at napalitan na natatanging kasiyahan na ang pinanggagalingan Diyos lamang, dahan-dahan nagkakaroon ka ng desire sa mga bagay-bagay sa Diyos. Yan po ang pinakatamang pagpapaliwanag ng versikulong pinag-uusapan natin. When you delight yourself to the Lord, when you give your happiness to God, and you make God your ultimate source of happiness, He will put desires in your heart. Amen. At anong kasunod? Dahil nilagay niya yan, tutulungan ka niya gawin niya. Diba dati, iba sa atin, wala nang kakialam kung makatulong mo sa church? Nung na-convert ka, nagkaroon ka ng desire sa akin, gamitin ako ng Panginoon para may naibigay sa church. Anong guys na nangyari? Pinagpala ka! Nakakapagbigay ka! Saan ang galing ang desire sa Diyos? Saan ang galing ang pinangbigay mo sa Diyos? It is God that gives us the desire and the ability. Kaya kung ginagamit ka ngayon ng Panginoon, dahil una best, naiintindihan mo brother, sa mundo ito wala tayong pinakukuha ng pagkakaya. Kasi sa mundo ito walang bagay na hindi pwedeng tanggalin sa atin Diyos. Kahit na asawa natin, anak natin, pamilya natin, bahay natin, sasakyan natin, hari-harihan natin, kung pwede yan mawala, nangyari kay Job yan, ang hindi pwedeng tanggalin sa atin, na natin mga kapatid, ang kaligayahan natin sa Panginoon. Kaya nung tinanggalan ni Job, ano ginawa ng Job? He worshiped God and said, Blessed be the name of the Lord. Because God understands that His greatest delight and desire is God. Hallelujah. Now, let's end today by telling you this. When you make God your desire, you no longer says, bless me, Lord. Ang babanggitin mo na use me, Lord. Hindi mo na sasabihin, Lord, give me more. Ang sasabihin mo na, make me more.
Hindi mo na sasabihin, Lord, open doors for me. Ay sasabihin mo na, Lord, open doors na magagawin mo sa akin. When you make God your ultimate delight and desire, titigilan mo na yung paghahanap palagi sa kamay ng Diyos. Ang hahanapin mo na mukha ng Diyos. Marami sa atin dito, I don't know, malamang nandito ka because you need something from God. And that's okay. But needing something from God is way lower than saying you need God. Naintindihan natin? Iba pag sinabi mo, may kailangan ako sa Diyos. Kumpara sa sinabi mo, ang kailangan ko ay Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng versikulo na yan. Hindi sinabi ng versikulo na pumunta ka dito, pagkikiin mo ng kunti ang Diyos at ang lahat ng laman ng puso mo, okay man hindi, ibigay niya to. What the Bible is telling us, i-align natin ang ating desire. Ang mga desire natin na nakamisplace, ayusin natin, ibalik natin sa gitna. Wala tayong ibang desire ang Diyos. Wala tayong ibang hinahanap ang Diyos. Wala tayong ibang ginugusto ang Diyos. Wala tayong ibang pinapangarap ang Diyos. Wala ibang nagpapasaya sa atin ang Diyos. Wala ibang nagbibigay sa atin ng satisfaction ang Diyos. Ang Diyos, ang Diyos. Hindi ang ginawa ng kamay niya. Hindi ang ginawa ng bibig niya. Kundi siya mismo. We seek the giver and not the gift. We seek the best and not the hand. We seek the miracle and then the miracle. Oh God, help us today. Naintindihan ba ako ngayong umaga, mga kapatid? Diyan papasok ang sinabi ng Biblia. Sabi ng Bible, Matthew chapter 6, verse 53. Tinote ni Brother Jude. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag binasa mo yan, hindi kasamang jet plane yan. So all these things, hindi kasamang yate. Hindi kasamang 5-story building. Hindi kasama yung Fortuner sa all these things na yan. Hindi kasama ang iPhone 17 sa all these things na yan. Pag binasa mo ang Bible ng all these things, lahat ng basic need ng tao. Ang kailangan ng pagkain, ang kailangan ng panamit, ang kailangan ng protection sa katawan mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. If you seek God first and His righteousness. Ang Diyos si Jenny. Nahihimasin mo ng kunti sa worship, ibibigay niya yung gusto mo, hindi ka naman Diyos. Diba sa akin, ganun ang ginagawa? Diba? Ang iba sa akin mga kapatid, para decoration eh. Pag may event ng present. Pasintabi sa tatamaan. Okay lang ba ba din yung sinabi ko yun? Ha? Sa'yo naman magagalit, hindi sa akin. Pero diba ganun ang ginagawa natin isa sa Diyos? Nandiyan lang tayo pag may kailangan tayo. At nandiyan tayo pag may given. You're not making God the center of your desire. If you make God the center of your desire, mga kapatid, sa lahat ng panahon, sisikapin mo na maging bahagi ka ng bawat gawain na simbahan na meron tayo. Because that's the truth. So let me make a call today. A call to repentance. Kung feeling mo ngayong umaga na misplace mo yung desire mo at nalipat sa iba ang desire mo, hindi Panginoon. Kung feeling mo ngayong umaga, dahan-dahan ka na kinakain ng success, parang okay lang na wala ka sa church, maging successful ka lang. Kung feeling mo ngayong umaga, dinadahan ka na kainin ng pleasure, na okay lang na wala ka at hindi ka nagagamit, maging masaya lang ang pagkaramdam mo. Kung feeling mo ngayong umaga, kinakain ka na ng wealth, na parang lang nabubuhos na yung oras at buhay mo doon sa pagsusumikap na kumita ng pera, kahit na wala ka sa simbahan. I am calling you today to a call of repentance. Magsisi tayo sa Panginoon.
Hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Pangalawang call na gusto kong tawag sa bawat isa is a call to desire God above all else. Pwede ba ngayong umaga itong isip natin? Kahit anong pagkain yan, wala tayong pakialaman ang naman na natin nakasukasensya. Pwede ba gano'n? Pwede ba gano'n? Pwede ba magtawag ng desire to make God your only desire? Na wala tayong pakialam kung pinagpapawisan tayo pagkali na dyan na Diyos. Amen? Na wala tayong pakialam kung medyo nakakasal tayo ng konti. Ang importante, habang nakaupo ka, nakikinig ka, at habang nag-worship ka, paramdaman mo ang Panginoon, at para sa atin, yan ang pinaka-best na mag-iuwi natin today. Pangatlong call. Call to surrender your personal desire. Malapit ako matapos sa really worship. Pero gusto ko magtawag ng call na ito na sila, there are specific people today na kailangan nito. Kapatid, kung sino ka man, tinatawagan ka ng Panginoon na isuko mo lahat ng bibig mong desire na hindi siya. Suko. Lahat ng bibig mong desire today na hindi Panginoon, isuko mo. Ano man yung personal desire na yan, isuko mo. Ano man yung naman ang puso mo na yan, na nagiging sagabal at nagiging kapalit ng pwesto ng Diyos sa gitna, isuko mo. Wala tayong ibang gawin, kundi isuko mo. Pang-apat, let us do the ultimate act of delighting God. Ano yung ultimate act of delighting God? Worship. The moment na mag-worship na ang tao, ibinabalik niya ang kanyang sarili sa isang lugar na wala siyang ibang iniisip, kundi ang Diyos lang at ang natatanging Diyos kailangan niya sa mundo. That is why hindi ka makaka-worship ng maayos kung nag-worship ka na may ibang laman ang isip mo at may ibang laman ang puso. Hindi ka makakarating sa presensya ng Diyos kung tumatayo ka o lumuluhod ka na hindi mo nalinis ang sarili mo at hindi mo natatanggal lahat na kailangan tanggalin para maka-worship ka sa dakilang Diyos na nagligtas sa atin. If you delight in money, you will serve money. If you delight in recognition, you will serve people's opinion. If you delight pleasure, you will serve appetite. But if you delight God, you will worship Him and make Him the center of every aspect of your life. Kung gagawin mong kaligayahan at natatanging kaligayahan ng Diyos, ma-worship mo siya ng buong puso, isip, at lakas. Ngayong umaga, as we end today, palitan ko yung statement. Imbis na delight yourself also in the Lord. Palitan ko ng tanong. If God is standing before us today, alam niyo tanong ng Diyos, do you want it? Alam niyo magiging tanong ng Diyos kung papalitan natin yung statement? Ako ba yung hanap niyo? Ako ba yung gusto mo? Kasi kadalasan yung gusto natin, yung blessing niya, yung himala niya, yung kagalingan niya, yung kasagutan sa panalangin niya, yung sarap ng pakiramdam ng pagdayon siya. Pero hindi talaga siya. But if you say yes, ikaw talaga ang gusto.
Sa totoo lang, wala kang pakialam kung pumunta kang may sakit at uuwi kang may sakit. At wala kang pakialam kung pumunta kang malangya at uuwi ka na may sakit din. At wala kang pakialam kung pupunta kang mahirap at uuwi kang mahirap. Bakit? Hindi ang pera ang desire mo. Hindi ang kagalingan ang desire mo. Hindi ang kalakasan ang desire mo. Kasi ang desire mo ang Panginoon. And the moment you make God your desire, at natanggap mo ang kanyang presensya, wala ka talagang pakialam kung ano ang wala ka sa buhay mo. So can we make God today the center of our desire? As I end, ulitin ko yung tanong. Do you want God? Kalimutan muna natin yung piano traffic. Walang silbi yung langit pag wala ang Panginoon doon. Di ba? Kalimutan muna natin yung blessing na kailangan natin. Alam ko, gusto ko mag-bless tayo lahat, pero walang blessing pag walang Panginoon. Yung success na pinagsisigapan natin, kalimutan muna natin. Ang ilagay lang muna natin sa isip natin. Lord, today, wala akong ibang gusto, kundi Ikaw. Pwede ba natin kausapin ng Panginoon at parinig natin sa Kanya yan? Hindi mo na tayo tutugtog mga kapatid, subalit naiyahan ko lahat na tumayo. At sa pagtayo ng bawat isa, pwede natin ipikit na natin mga kapatid. At simulan natin kausapin ang ating Panginoon. At simulan natin i-affirm sa Kanya, banggitin sa Kanya, isuko sa Kanya, ang lahat ng pwede natin isuko. Guys, hindi na tayo magtayo. Lahat na kayo sa baba, mga kapatid. Inayayahan ng bawat isa today. Begin to surrender all your selfish desire to God. And begin to seek God today. Come on. Begin to seek God today. Huwag mo siya ipagpalit sa success. Huwag mo siya ipagpalit sa pera. Huwag mo siya ipagpalit sa himala. Huwag mo siya ipagpalit sa material na bagay. Huwag mo siya ipagpalit sa masarap na buhay. Huwag mo na natin hanapin yung mga bagay na yan ngayon. Ang pagsumikapan natin masumpungan ngayong tanghali, mga kapatid, walang iba kundi ang presensya na natin ang Panginoon. Delight yourself in the Lord. Make God your only desire. Make God your only joy. Make God your only source of pleasure. Why don't you begin to come to the presence of God today? That's why lumapit ka lang sa presensya ng Panginoon. Okay lang na walang kanta, mga kapatid. May presensya pa rin ang Panginoon dyan. Okay lang na walang tugtugan. May presensya pa rin ang Panginoon dyan. Kaya ayayahan ko ang lahat. May pagkakataon tayo lahat today. Magsusumpahan ang natataging binay ng buhay natin, ang Panginoong Jesus. At nandito siya sa ating kalagitnaan. Let's look for His presence today. Come on, church. Come on. That's right. Begin to seek God. Kung may pagsisisi ka na kailangan gawin, begin to repent right now. Kung para pagkaramdam mo, ibang bagay na yung hinanap mo hindi ng Diyos, begin to realign your heart to the Lord right now. It's God. It's Jesus. It's the It's our only desire. It's our only desire. It's our only desire. Wala tayong ibang pinaghuhugutan ng desire natin. Walang ibang panggagalingan ng kasiyahan natin. Walang ibang panggagalingan
Come on, nasaan ang mga mananampalataya na wala ibang gusto kundi ang presensya ng Panginoon? Nasaan ang mga mananampalataya na wala inaasawasan kundi ang ating Panginoon? Come on! Come after God! Seek after God! That's right, the altar is open as well today. Kung may gustong lumapit dyan, kapatid, para ma-restore ang desire niya sa Panginoon, bukas po ang ating harapan. Kung may gustong lumapit dyan, sa pagsisisi niya sa harap ng Panginoon, bukas po ang ating harapan. Anybody is welcome to the God. Oh God! Come on, seek after God. Come on, seek after God. Come on, seek His face. Emoshika yasala yamuri yashina. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Pakati harap today. If you want to come, please come. Come on, show God that you are seeking after Him. Show God that you want Him. Show God that you need Him badly today. Come on. Come on. Imulika yashina mo yasala yasala. That's it. Come a little bit forward, Father. Lapit na para pagin sa Panginoon. Maraming paglalapit na sunod mo. Come on, Father, come forward. Huwag kang mahiya ipakita sa Panginoon na gusto mong lumapit pabalik sa Kanya. Na gusto mong ibalik ang desire ng puso mo na wala nang iba kundi siya lamang. Come on, anybody? Anybody?